Pasok nga natin at may order daw. Ano ba utos ng Pangulong Marcos? Ayan, ito lakay si Pangulong Bongbong. Mabigat ba yung order ng Presidente, Miss Let? Tingin ko lakay, ito matagal na problema na ng bansa. Marami bang tatamaan sa Congress nito? At Iba Senate? Iba to. Anong order? Marami yung tatamaan corrupt? Ayan, pero ito lakay ay seryosong hinaharap to ng... Anong seryoso yan? Seryoso to lakay. May kinalaman to sa malnutrition eh. Malnutrition. Oo, yung mga kasama sa feeding program. Ikaw lakay, napasama ka ba sa feeding program dati? Ay, oo. Meron kami. Di ba meron kayo dati yung Nutriban? Nutriban tsaka yung oatmeal. Ayan. Pero masarap ba yung lakay? Oo, kaya lang pagka-araw-araw magsasawa ka rin eh. Oo, may may gatas pa yan. Talaga? Gano'ng kalaki yung tinapay? Yung parang pandesal na malaki. Ayan, parang pandemone ang laki. Ayan. Kasi laki ng kamao. Ayan. Talaga, lakay. Pero feeling ko masarap kasi iba yung mga luto noon. Lakay, di ba? Kahit daliri ang palaman, ayos na yun. Sarap na. Grabe yung daliri lang yung palaman. Pero ito, lakay, kasi si Pangulong Bongbong Marcos, iniutos niya ang pagpapalakas ng mga hakbang laban naman sa malnutrisyon, obesity ng mga bata. Alamin natin ang buong detalye sa report ni RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth? Sister Ella Kay, nagbigay nga ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaukulang mga ahensya para palakasin ang mga hakbang ng gobyerno laban sa malnutrisyon, micronutrient deficiency at overnutrition o obesity sa mga batang Pilipino. Sa sectoral meeting sa Malacanang, inihayag ng Pangulo na may mga probinsya sa bansa ang maraming batang bansot o kulang sa nutrisyon. Kailangan anyang iangat sa national level ang mga programa laban sa malnutrisyon at obesity habang maaari ring alalayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad nito. Kaya naman inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Health, Department of Education, Department of Agriculture at iba pa na magsanib puwersa para sa matatag na National Nutrition Program at National Nutrition Council. Partikular ding pinatututukan ang First 1,000 Days Program o ang pagtiyak ng nutrisyon para sa isang ina at sa unang 1,000 araw ng isang bata. Isusulong din ng DOH ang pag-iwas sa mga bata sa obesity sa school age o edad pa lamang ng kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang pagkain at paghikayat sa kanilang mag-ehersisyo at maging aktibo sa sports. Lakay? So, ibabalik ba yung mga nga pala, yan pangako din ni Senator Grace Pukong nanalo sa ng presidente. Yung ibabalik ba yung mga Nutriban? Wala na yata sa mga eskwelahan yan, Miss Let. Actually, lakay sa mga public schools. Mga programa kasi ngayon, LGU, so minsan hindi na sustain. So kaya kailangan gawing national program talaga siya. So kailangan i-sustain yung ganong mga programa. Total, nabanggit na ng presidente, siguro Q na yan. Ayan, para sa ating DepEd ba ang dapat mag-implement o LGU? Dapat DepEd kasi mga teachers yan Public school. Lahat ng concerned agencies kasama na dito, DOH, Department of Education at maging ang Department of Agriculture. Mahirap yan, magtuturoan pa. Dapat isa lang ang responsable. Baka may sabihin, si DA kasi ganito, ganyan. Isa na lang. Bakit noon efficient? DepEd lang. May kanya-kanyang programa kasi lakay itong mga ahensyang ito. Actually, ang First 1,000 Days, alam ko ay nasa DSWD. At ayun, katuwang rin ang DOH. So siguro nga, kasi ang gusto ni Presidente lakay whole of government approach yung mga programa. Ganun ba yan? Para mas epektibo daw yung ganon. Pero alam mo ko, yung Jeremy Pagaduan, minsan yung maganyan, anong sabi nila, Sister Ella? Too many cooks will spoil the pinakbet. Ganun. Iba anyway, sige, basta ma-implement na maayos. Ayan, at pinag-aaralan rin lakay ng DOH na tapatan yung marketing strategy ng mga fast food kasi mukhang mas mabenta ang mga fast food sa mga bata. Ay, oo, totoo yan. At ayan, sandali lang samantalahin ko, Miss Leta. Baka nakikinig po yung mga taga Makati City Hall. Ayan, Mayor Abby at yung ating DSWD dyan.
Alam mo, araw-araw na ginawa ng Diyos, may nadadaanan ako dyan sa ilalim ng Skyway. Yung pagbaba mo ng Skyway dito sa may Buendia, Sister El. Marami dyan lakay nakita sila. mo yan? Oo. Kanina naman, nakita ko yung bata. Diyos ko, siguro mga 1-year-old na yun. Parang, pero kung titignan, parang kuting. Ang liit na Pagkatapos yung nanay natutulog dun sa bangketa, ayun, ginawa ng bahay. Ayan. Siguro DSWD, Secretary West Gatchalian. Ayan. Hindi siya. Rex ba? Mayor yun. Mayor pala yun. Ayan, pakilusing ang mga taga DSWD. Ayan, nakaawa. Ang dami na mamalimos dyan na halos araw-araw na ginawa ng Diyos hindi na naalis. Siyempre, maawa ka din. Ayan, magusgusin. Siguro yan mabigyan man lang ng aruga ngayong Kapaskuhan. Ayan. Okay, proceed, Miss Let. Ano yung schedule ng Pangulo pa ngayon? May mga bisita lakay si Presidente ngayon pero ito ay mamayang hapon pa, courtesy call ng World Trade Organization Director General at may oath-taking ang mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines at meron pa siyang bisitang Canadian Minister of Export Promotion. Ayan, ano yung nabasa ko sa social media, kinakantsawan ni Trump si Trudeau. Ano ba nabasa mo, Lakay? Ayan, nawala na sa isip ko, nagka-mix-mix. Ayan, anyway, sige, abangan natin yan, Miss Let. At sana nga ay, Mr. President, ayan, nabanggit nyo ang issue ng corruption, sana po magsampol kayo para maniwala ang bayan. Okay, Miss Let, maraming salamat. Balik sa inyo lakay at Sister El. Christmas time in the